Hello everybody! Welcome again to another content na meron tayo ngayon. At ngayong araw na ito ay tayo ay magbibisikleta gamit ang biyaya ni Lord. Praise God! Thank you Lord for this blessing at magbabike tayo dito sa Manila. Glory to God! So tara, samahan nyo ako. Ngayon share ko naman sa inyo yung na-observe ko sa pagbabike and also sa tingin ko na advantage din ito sa mga katulad ko na mahilig sa mga activities, naghahanap ng mga lugar na pupuntahan, naghahanap ng excitement, and also yung mahilig sa physical fitness, yung mahilig punta ng gym, extrovert. So samahan nyo ako sa mga iba naman na ayaw magbike kasi may sarili naman tayong hilig. So ito sa mga hilig na magbisikleta or yung gusto nilang marinig yung experience sa pagbibisikleta. So yung nabili akong blessing ni Lord, binigay sa akin, and blessing din ng aking asawa. Nagpala tayo, nag-ask kasi ako sa kanya na request ako kung pwedeng may bike kasi para, of course, para makapasyal tayo dito sa Manila, and also exercise na rin kasi wala kasi boring talaga pag nasa bahay lang nagtatrabaho. So naghanap din ako ng activity. And also as well as sharing the gospel na rin, opportunity. Saan tayo ililid ni Lord kung sino yung pwede natin sharean, ipag-pray at i-invite sa church. Yan. So habang nagbabike po ako, share ko lang din yung mga advantage. Isa sa mga advantage ito is healthy talaga. Tsaka papawisan talaga kayo, magkakaroon ng magiging active ulit yung yung lifestyle nyo pag nagbibisikleta. Of course, pag nagbibisikleta, nandyan talaga yung, kasi dati akong motorista. So, nandun ako sa Zamboanga, nagmamotor ako. Marunong naman talaga ako yung magtingin ng mga street signs, dadaan, yun lang. Pag sa bisikleta, advantage lang siya kasi pwede kayong sumiksik kahit saan. Yun lang, make sure, precautionary measures, tingnan nyo po yung left and right nyo po sa likod. Always make sure na yung bike nyo is in good condition, para hindi iwas po aksidente. So yan lang po talaga yung pinaka-importante. And also yun, mapupuntahan nyo yung magagandang lugar dito, like yung mga museum, yung mga lugar na gusto nyong puntahan sa Manila na hindi nyo pa napuntahan. So dito sa pagbibisikleta, advantage din to. Of course, pag bike kayo, always make sure may dala kayong long sleeve, tsaka extra, pang pawisan kayo, pwede nyong palitan. Tsaka tubig na pang-importante. Yan, hinay nyo naman, mga nakakapasyal tayo sa mga lugar. Dito to sa Makati area, I'm not sure. So, just comment down below saan yung mga specific lugar na pinupuntahan ko. And also, ano yung mga magagandang puntahan pa. Yan, so dito tayo sa Star City. First time ko kasing makapasyal dito sa lugar na ito. Nakita ko naman na napakaganda, daming mga tao. Marami ding mga nag-exercise, may nagbabike. So, glory to God dahil may mga kasama naman ako dito. So, don't worry, pag beginner ka pa lang katulad ko, marami po talaga nagbibisikleta dito. So, hindi ka nag-iisa. Tsaka yun, always, also, kung may mga kasamaan kayo na gustong magbike, pwede nyo din invite para may kasama kayo. May kakwentuhan kayo. So yun, tingnan nyo yung mga lugar na pinupuntahan ko. You can comment down below kasi hina-highlight ko to para pakita ko sa inyo yung mga advantage ng pagbibisikleta. Of course, advantage yun sa pagbibisikleta ay nakakatipid ka. Hindi ka nagagastos ng pamasahe papunta dito, back and forth. Just imagine nagastos ka ng gasolina, kahit na may sasakyan ka, may motor ka, gagastos ka pa rin. Pero dito sa pagbibisikleta, ang gastusin mo lang is yung snack, tubig. Hindi ka naman talaga magugutom pag nagbibisikleta ka. Ewan ko lang sa iba kung magugutom sila. Sa observe ko lang kasi masyadong active talaga ang pagbabike, tubig talaga yung pinaka-importante. So kailangan talaga ng tubig para every time na mauhaw kayo, may inumin kayo. Kasi hindi ibig sabihin na sa daan kayo ay always available yung tubig. So always bring water with you. So bottled water, and also yung jug, pwede din nyo isama sa bike nyo, sa accessories. And make sure yung bike nyo po mayroon pong mga ilaw, kasi pag sa gabi, katulad nito, gabi yung naabutan ako ng gabi, so para safety na rin. And always use helmet, tsaka yung may blinker para always kayo makikita ng mga sasakyan, kasi hindi natin masyadong kabisado yung mga
dumadaan, meron nagmamadali, meron gusto nang umuwi, gusto mamasyal, gusto nang gutom na. So hindi natin yan. So always precautionary measure. Sa lane po tayo always magdaan. Tsaka yun, isa din sa mga advantage is nakakarga nyo yung bisikleta nyo. Saan kayo pupunta, hand carry naman siya eh. Tsaka madadala nyo siya kahit saan. May mga kasama kayo mga nagbabike dito, yung mga exercise yan. So yun, makikita nyo na you're not alone. Marami kayong mga nagbibisikleta sa mga lugar na gusto nyong puntahan. So ito, maraming kayong makikitang mga nagde-date, yan. So mga in love, inspired. So yun, dami ding mga building na yung parang nakaka-excite na pwede nyong makikita yung mga things na hindi nyo pa nakikita na i-experience. At also, yan, ang isa din advantage dito sa pagbabike is kahit na yung mga traffic lights po red, hindi kayo makadaan, pwede nyo naman dalhin sa side, lakad kayo at gamitin nyo yung pedestrian. So make sure na naglalakad na lang kayo para respeto na lang din sa mga motorista at nagmamaneho. Yun lang din, always make sure na check your back, check side by side before kayo umikot, mag U-turn or mag turn right or left. Yan talaga yung precautionary measure. Tsaka be aware, be sensitive. Pag merong mga nagmamadali, paunahin ninyo. Tsaka wag mag-overtake kasi yung bike natin mahina. So yun. Tsaka sa pagbabike, always make sure na sa bike lane kayo kasi pwedeng daanan kayo ng mga driver kasi wala po kayo sa bike lane. Sa gilid lang always. Tsaka kung hindi nyo po kaya, stop. Tsaka lakad na lang. Pag hindi nyo talaga kaya, hindi kayo sure, pag especially sa maraming nagmamadalian na sa traffic, so baba na lang po kayo at maglakad, kargayin nyo na lang yung bike para safety purpose na rin yun. Advantage din sa pagbabike ay yung ge-enjoy ka. Napaka-importante na ge-enjoy ka sa ginagawa mo, sa hilig mo. Kasi instead na pupunta ako sa gym, gusto ko na lang magbike. Yung sa mga mahilig magbisikleta dyan at hobby, shout out naman po dito, comment naman dito sa ating comment section at comment nyo din ano yung mga advantage sa pagbabike kasi beginner pa lang ako eh. So mas maganda yung we can also learn from each other's experience. Tsaka ano pa yung kailangan nating malaman sa pagbibisikleta kasi alam ko marami pa akong kailangan malaman. Tsaka of course ano yung mga sikreto sa pagbabike, especially yung hindi ka madaling mapagod. Kasi ako naman, praise be to God, binigyan tayo ni Lord ng strength para makabiyahe ng 20 kilometers. So papunta at babalik na yun. Tsaka yun, masaya naman kasi marami akong napuntahan dito sa Manila kaysa yung nagbabayad ako ng pamasahe para sa specific lugar lang. Dito nakakapasyal talaga at yes, kailangan na may time. So yun, God bless you. Thank you for watching. You're blessed in Jesus' name.